Sino-sino nga ba ang mga masasamang hari sa Biblia at ano ang naging bahagi nila sa magandang plano ng Diyos? Sa kasaysayan ng Biblia, maraming mga hari ang nabanggit. Ilan po dyan ay matuwid, pero yung iba po dyan, masasabi naman natin na sila ay masasama, tiwali at suwail. Pero sa kabila po ng pagiging makasalanan nila, makikita po natin dito yung isang napakagandang katotohanan. Kaya pong gamitin ng Diyos kahit na po yung masasamang pinuno o leader para po isakatuparan ang kanyang banal na layunin. Tatalakayin po natin yung mga masasamang hari na ito sa Biblia, hindi po para i-promote ang kasamaan, kundi para ipakita na yung Diyos po natin, siya yung makapangyarihan na gumagawa ng kabutihan kahit sa gitna ng kasamaan. Ngayon po, isa-isahin natin yung mga masasamang hari sa Biblia na ginamit ng Diyos. Sino-sino po ba sila? Una, si Haring Paraon ng Egypt. Mababasa po natin yung kwento niya sa Exodus chapter 1 hanggang chapter 14. Ipinailalim po ng Paraon sa matinding pag-aalipin ang mga Israelita. So pinilit silang magtrabaho ng walang pahinga, pinagtrabaho sila ng sobrang tindi, at nagtayo po sila ng mga lungsod para sa kapangyarihan ng hari. So habang ginagawa po nila yung mga trabaho na pinapagawa ng hari doon sa Egypt, inaagaw po dito ang kanilang dangal, kalayaan at pag-asa bilang bayan ng Diyos. Sa kabila po ng mga sunod-sunod na mga salot na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, nanatili pong matigas ang puso ni Paraon. Hindi siya natinag ng paghihirap ng kanyang mga nasasakupan, ni ng mga babala ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. So patuloy po siyang lumalaban sa kalooban ng Diyos at tumatangging palayain ng mga Israelita. Makikita po natin dito, pinapakita niya yung katigasan ng kanyang ulo at pagsuway doon po sa kapangyarihan ng ating Diyos. So kung nakita po natin yung kasamaan na ginawa ni Paraon doon po sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita, paano naman siya ginamit ng Diyos? Sa halip po na hadlangan ng katigasan ng puso ni Paraon ang plano ng Diyos, ito po mismo ang ginamit ng Panginoon para maipakita ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan. Sa bawat pagtanggi po kasi ni Paraon, lalong lumalakas ang pahayag ng Diyos. Mas nakikita po dito na siya ang pinakahari sa lahat, higit po sa lahat ng Diyos-Diyosan doon sa Egypt, at higit sa anumang kapangyarihan dito sa lupa. Ang layunin po ng ating Diyos ay hindi lamang iligtas yung kanyang bayan, kundi ipahayag sa lahat ng bansa na siya po ang Panginoon ng lahat. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Ang paghawi po ng dagat na pula ay isa sa pinakamatinding pagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan. Sa harap po ng imposibleng kalagayan, makikita po natin doon na yung hukbo ng Egypt nasa likuran nila. Nasa harap naman nila yung dagat at nakapaligid sa kanila yung bundok. So kung titingnan natin, wala na silang pag-asa. Pero doon po sa point na wala ng pag-asa yung mga Israelita, makikita po natin doon na doon pinakita ng Diyos yung kanyang katapatan at kapangyarihan. At sa pamamagitan po ng pagkakataon na yon, nakita ng mga Israelita na yung Diyos lamang yung kanilang tagapagligtas. So nakita po natin dito na sa kabila ng kasamaan ni Paraon, nakita po natin mas lalo pong nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Mas lalong nangyari yung magandang plano ng Diyos, hindi lang sa Israelita, kundi sa buong mundo, sa pamamagitan ng masamang hari na ito. Sa buhay nyo rin po mga kapatid, maaaring may daraan o meron kayong makikilala na parang Paraon sa buhay nyo. Pero mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, yan yung magiging hadlang para po sa magandang plano ng Diyos sa buhay nyo. Pwedeng gamitin yan para maipakita sa inyo yung kapangyarihan ng Diyos. At higit sa lahat, mas maipakita ng Diyos sa inyo yung kaligtasan na ibibigay niya para sa inyo. Pangalawa, si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon. Mababasa po natin ito sa Daniel chapter 1 hanggang chapter 4. Si Haring Nebuchadnezzar ang napakamakapangyarihang hari ng Babylonia at sumalakay sa Jerusalem at tuluyang sinakop ang bayan na ito. So hindi po siya nagpakita ng awa sa mga Israelita at ginamit po ang kanyang kapangyarihan upang ilagay ang Israel sa ilalim ng kanyang pamumuno. Para sa mga Hudyo, ito po ay pagwasak ng kanilang pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Yung templo po ng Diyos ay sentro ng pananampalataya ng mga Israelita. Ito po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Pero sa utos po ni Haring Nebuchadnezzar, ito ay winasak. Yung kauna-unahang templong ginawa para sa Diyos at para sa mga Israelita, ito ay sinunog at nilimas ang mga banal na kagamitan. So sa paningin po ng mga tao, lalo na nga sa mga Israelita, ito ay isang matinding insulto sa Diyos ng Israel. So libo-libo pong mga Hudyo ang pinalaya sa kanilang mga tahanan patungo doon sa Babylonia sa pamamagitan ni Haring Nebuchadnezzar. Ngayon nakita natin yung kasamaan ni Haring Nebuchadnezzar. Paano naman siya ginamit ng Diyos para mangyari yung magandang plano niya? So ginamit po ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar upang ituwid ang bayang Israel na naging suwail. Hindi po natin maitatanggi na ang Israel ay paulit-ulit na bumagsak sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsuway. Sa kabila po ng mga babala ng mga propeta, pinili po nilang talikuran ng Diyos. Mas pinili pa nila yung mga Diyos-Diyosan. So dahil po dyan, ginamit ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar
bilang isang instrumento ng kanyang pagdidisiplina. Hindi po para sirain silang tuluyan o wakasan niya yung magandang plano niya para sa mga Israelita. Ito po ay ginawa niya para pukawin ang kanilang espiritu. Ang pagkaka-exile po ng mga Israelita sa Babylonia ay naging daan para matauhan ng mga Israelita. At doon po na-realize nila yung kanilang mga kasalanan at muling nanumbalik sa pananampalataya sa Diyos. So nakita rin po natin mga kapatid, sa huli, si Haring Nebuchadnezzar ay nagsisi at kumilala sa Diyos bilang kataas-taasang makapangyarihan. Sa kabila po ng kanyang kayabangan at pagiging Diyos-Diyosan sa sarili niyang kapangyarihan, itinuwid ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar mismo. So sa pamamagitan ng isang panaginip, dumating siya sa punto ng pagkilala sa ating Diyos. So nakita po natin dito na sa huli, hindi lamang yung Israel ang naituwid, kundi pati yung puso ng isang masamang hari. So yung kwento po ni Haring Nebuchadnezzar ay nagpapaalala sa atin na walang sino mang makapangyarihan sa mundo na ito na hindi magpapailalim sa Diyos. So wag po tayong mawalan ng pag-asa, lalo na kung nakikita natin yung mga leader o kaya man yung mga pinuno, talagang masasama po yung pinapakita nila. Pwede pong kumilos yung Diyos sa buhay nila at magbago rin yung buhay nila tulad ni Haring Nebuchadnezzar. At ang pangatlo, si Haring Herodes. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 2. Si Haring Herodes po ay kilala sa kanyang pagiging marahas at takot mawala ng kapangyarihan. Siya po yung nag-utos ng isa sa pinakamasaklap na insidente sa kasaysayan ng Bagong Tipan. Ito po ay isang madugong hakbang na nagpapakita ng kanyang kawalang takot sa Diyos at kawalan ng konsensya bilang isang pinuno. Nang marinig niya kasi sa mga pantas na merong isang isisilang na hari ng mga Hudyo, nagpanik po siya dahil inakala niya na may banta sa kanyang trono. Pero mga kapatid, sa kabila ng kasamaang ginawa niya, makikita po natin na ginamit pa rin siya ng Diyos. Para sa ano? Para matupad yung propesiya patungkol sa ating Panginoong Sokristo na tagapagligtas. Yung utos po ni Herodes ay naging daan para maipakita na ang kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo ay hindi ordinaryo, kundi bahagi ng mas mataas na banal na plano ng Diyos. So nakita po natin dito yung ating Panginoong Sokristo, dinala po siya sa Ehipto hanggang sa mamatay si Herodes. Sa pamamagitan niyan, natupad po yung propesiya. So yung istorya ni Herodes ay isang paalala sa atin na kahit na ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ay maaaring gamitin ng Diyos upang liwanagin ang kanyang plano. Ito po ang misteryo ng kanyang kapangyarihan. Ang masama ay may balak, ngunit ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Basahin natin yung Genesis chapter 50 verse 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Tandaan niyo po na yung Diyos natin, makapangyarihan siya sa lahat. Kaya niyang gamitin ang mabuti, ang masama, ang mga banyaga at kahit yung mga suwail para ipakita na siya ang tunay na Diyos at hari ng lahat. Sa panahon natin ngayon, maaaring nakakakita tayo ng mga leader na kung titingnan natin, marahas po sila, malupit, mapagsamantala o walang takot sa Diyos. Pero mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nakita po natin sa kasaysayan ng Biblia, paulit-ulit na pinatunayan ng Diyos na walang makakapigil sa kanyang plano. Ang Diyos, meron po yung kakayanang gumamit ng kanyang kapangyarihan para sa kanyang layunin. So kung nakita po natin dito na pwedeng gamitin ng Diyos yung mga masasamang tao, paano pa kaya sa mabubuting tao o sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo? So mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Sokristo, patuloy lamang kayo magpaggamit sa Diyos. Nang sa ganon, mangyari yung magandang plano ng Diyos sa buhay nyo at sa mga taong nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, mas lalong lumawak yung kaharian ng Diyos dito sa ating mundo.